mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin, upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugos sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kalulhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kalulhatiang ibinigay mo sa akin. Sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan. Ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagkakaisa. Sa mundo ngayon, napakadaling maghiwa-hiwalay. Konting hindi pagkakaintindihan lang, nagkakanya-kanya na tayo. Kunting opinion difference lang, nag-aaway na. Isang post lang sa social media, pwede ka nang mawalan ng kaibigan. Ang pamilya, nagkakawatak-watak. Ang magkakaibigan, nagkakaroon ng lamat. Kahit sa simbahan, may intriga, inggitan, division. Parang mas madali pang magalit kaysa umunawa. Mas madaling manghusga kaysa magmahal. Mas madaling mang-block kaysa makipag-usap. At sa gitna ng mundong puno ng pagkakahati-hati, ito yung panalangin ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan. Ama, naway maging isa sila. Napakaganda, napakalalim ng panalangin iyon. Bago si Jesus maghirap at mamatay, hindi niya ipinanalangin na yumaman ang kanyang mga alagad. Hindi niya ipinagdasal na maging sikat sila. Hindi niya ipinagdasal na mawalan sila ng problema. Ang ipinanalangin niya ay pagkakaisa. Upang silang lahat ay maging isa. Ibig sabihin, mahalaga kay Kristo ang pagkakaisa, ang unity. Dahil alam niyang kapag nawala ng pagkakaisa, madaling masira ang puso ng tao, ang pamilya, ang komunidad, at maging ang pananampalataya. Tingnan natin ngayon ang realidad. Ang daming tao ang physically magkakasama, pero emotionally distant, malayo sa isa't isa. May mga pamilyang sabay kumakain pero nakatutok sa cellphone. May mga magkakaibigan pero puro comparison at competition. May mga mag-asawa sa isang bahay pero matagal nang hindi tunay na nag-uusap. Masakit aminin pero minsan kahit tayo, may mga pusong hindi natin mapatawad, may mga taong iniiwasan natin, may mga sugat tayong kinikimkim, at habang tumatagal, unti-unting nasisira ang ating kakayahang magmahal. Kaya napapanahon ang panalangin ni Jesus, maging isa sila. Pero tandaan natin, ang pagkakaisa na tinutukoy ni Jesus ay hindi simpleng pagiging magkakasama lamang. Hindi ito plastic na pakikisama. Hindi ito pagpapanggap
na okay lang ang lahat. Ang tunay na pagkakaisa ay nakaugat sa pag-ibig. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na kung paanong mahal siya ng Ama, ganoon din dapat magmahal ang kanyang mga alagad. Kapag may tunay na pagmamahal, mayroong pagkakaisa. Kapag may tunay na pagmamahal, may pagpapatawad. Kapag may tunay na pagmamahal, may malasakit. Kapag may tunay na pagmamahal, may kababaang loob. Pero bakit mahirap magmahal? Ito ang napakalaking tanong. Kasi sugatan ang maraming tao. Kapag nasaktan tayo, gusto nating gumanti. Kapag ipinagpalit tayo, gusto nating magsara. Kapag hindi tayo na-appreciate, gusto nating lumayo. Minsan, kaya hindi tayo nagkakaisa ay dahil masyado nating iniisip ang sarili natin. Bakit ako ang magpapakumbaba? Bakit ako ang unang lalapit? Bakit ako ang magpapatawad? Di ba dapat sila? Dapat sila. Ito yung sinasabi natin. At habang pinapalaki natin ang pride, unti-unting namamatay yung pagmamahal sa atin. Pero tingnan natin si Jesus. Alam niyang iiwan siya ng ilan sa kanyang mga alagad. Alam niyang magkakaroon sila ng kahinaan. Alam niyang hindi sila perpekto. Pero pinili pa rin niyang mahalin sila bilang isa. At dito pumapasok ang pinakamagandang mensahe ng Ebanghelyo. Habang ipinagdarasal ni Jesus ang kanyang mga alagad, hindi lang pala sila ang ipinagdarasal niya. Sinabi niya, ipinagdarasal ko rin ang mga maniniwala sa akin dahil sa kanilang salita. Ibig sabihin, kasama tayo sa panalangin ni Jesus. Ikaw, ako, tayong lahat na naniwala at sumunod kay Jesus. Bago pa tayo isinilang, ipinagdarasal na tayo ni Kristo. Napakagandang isipin na sa gitna ng ating kahinaan, kasalanan at sugat, kasama tayo sa puso ng Diyos. At alam mo ba kung bakit gusto ni Jesus na maging isa tayo? Dahil ang pagkakaisa ay patunay na tunay ang Diyos. Kapag may pagmamahalan sa pamilya, nakikita ang Diyos. Kapag may pagpapatawad, nakikita ang Diyos. Kapag may malasakit sa kapwa, nakikita ang Diyos. Kapag may taong marunong magmahal, kahit sugatan, nakikita ang Diyos. Kaya ang Kristyanismo ay hindi lamang tungkol sa dasal. Hindi lang tungkol sa ritual. Ito'y tungkol sa relasyon. Hindi sapat na malapit ka sa altar kung malayo ka naman sa tao. Hindi sapat na mahaba ang panalangin kung puno naman ng galit ang puso mo. Minsan, gusto nating mahalin tayo ng Diyos pero ayaw naman nating mahalin ang kapatid natin, ang kapwa natin. At dito tayo hinahamon ng Ebanghelyo ngayon. Baka may taong kailangan mong patawarin. Baka may relasyong kailangan mong ayusin. Baka may pride na kailangan mong bitawan. Baka may sugat kang kailangang ipaubaya sa Diyos. Dahil walang tunay na kapayapaan hanggat may galit na kinikimkim. Tayo ay nasa huling linggo na ng Easter season. At minsan, ang unang kailangang mabuhay muli ay hindi ang pangarap natin, kundi ang ating kakayahang magmahal na baka malaon ng nakabaon o namatay. Kaya ngayong araw na ito, tandaan natin ang salitang pagkakaisa. Isang puso, isang pananampalataya, isang pagmamahal kay Kristo. Hindi tayo tinawag para magkawatak-watak. Tinawag tayo upang magmahal bilang iisang
pamilya ng Diyos. At kapag natuto tayong magmahal at magkaisa, doon mas nakikita ng mundo buhay si Kristo. Kaya tanungin natin at tayong sama-sama'y magnilay. Meron ba tao sa buhay natin na kailangan nating lapitan, patawarin o muling mahalin upang maranasan ang tunay na pagkakaisa kay Kristo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, alisin mo ang galit, ang pride at ang sugat na naghihiwalay sa amin sa iba. Turuan mo kami magmahal, magpatawad at magpakumbaba. Gawin mong isa ang aming puso upang sa aming pagkakaisa ay mas makita ka ng mundo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.